Pare, baka pwede parip ako. Ha? Anong sinasabi mo, Mare? Baka pwede parip ako. Ay, hindi pwede, Marin. Makukulo ako sa ginagawa mo. Tsaka hindi niyo mapayag si kumari mo. Paparip lang, pare. Ay, tsaka kasabi ko lang, Mare. Kahit gusto kita, aminin ko na ngayon. Hindi pwede, ay kumakulong. Pare, makikilagay lang ako sa rep. Parip baka. Lagi ba sa rep, Mare? Oo, wag na. Bago naisip ko, iba man yung nasa isip mo. Ayaw, di ba? Bili na! Mga suki, bili na kayo! Anong tinda mo, te? Langka. Pinya yan eh. Alam mo naman palang pinya, tinatanong mo pa, bibili ka ba? Hindi. Tignan mo, di ka naman pala bibili, tatanong-tanong ka pa. DJ Paul Higata Remix. Nal, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Anong mas magandang sakyan, jeep o tao? Malamang. Tao. Bakit naman? Siyempre ang jeep. Pag malapit na, nabagal. Siyempre yung tao. Pag malapit na, nabilis. Dan, may tanong ako sa'yo. Ano yan? Sinong mas magaling magluto, babae, lalaki? Tinatanong pa ba yan? Siyempre laki. Bakit naman? Ay, siyempre. Biruin mo yun ha. 2 itlog. Isang hotdog. Oh. Pero 9 na buwan kang busog. Oh. Nal, Ah, may tanong ako sa'yo. ano yan? Bakit hindi hinahabol ng aso ang nagtitinda ng balot? Oo nga no. Bakit kaya? Ah, Ano? hindi man nabili yung aso eh. Nal, bilhan mo nga ako ng tinapay at kape doon. Bilisan mo. Kung makautos ka, ura-urada. Tandaan mo, ha? Itong tatatandaan mo. Asawa lang kita, hindi kita nanay. Ganun ba? Huwag kang dedede sa akin mamayang gabi ha. Tandaan mo, asawa lang kita, hindi kita anak. Hindi ka naman mabiro. Ilan bang pandesal ang gusto mo? Tsaka kape. Agong, Oh, nalutin mo daw ang ulo ko. Ang sakit. paano ka na lang kung wala ako? Sino maghihilot sa'yo? Hindi naman sasakit ang ulo ko kung wala ka eh. Ganon! Uulan na naman. Pagbukas pa ng tindahan. Ba? Ba't sa aking tindahan? Oh, ba't nadidiyan ka? Ang tagal mo kasi, kaya na pa akong bumili pa, bili pa, wala na, labas, pinasok ko na lang. Ay, ako'y nagpunta sa CR. Ano ang ginagawa mo? Bibili ako na, pamprito. Paano mo nabuksan yun? Nila ko yun. Bukas nga, kaya nga pumasok ako kasi bukas, di ba? Alam mo naman pumasok ako pag nakasara yan. Bukas, di kaya pumasok ako? Gets mo? Oh, Oh, kano gano'n? 23 pesos lang, ha? 23 lang yan. Ano? Nauuha ako, Pogi. Ano naman na ito eh. Ano gusto mo? Yung sito naman, sito. Samahan mo na ng isang Yakult. Wala na Yakult. Ayun, oh, kita ko nga may Yakult nga. Ayun, down ko naman, Pogi. Oh, 3 para I love you. Ano ba? Nalista ko na din kasi yung kukunin ko. Nandito na nakalista na. Ay, ikaw na din. Ang naglasa. Oo, Oh, galing ano? mo, kabait mo. Ano? Parang wala ka nang gawin. Alam na, para alam na, bigay mo na gagawin mo. lang. Oo, syempre. Sa labas na ikaw. Kano gaale? Dating mangungutang, ngayon ikawatan. Kung nagsasawa ka na sa pritong bangus, ito naman ang subukan mo. Una, prituhin mo ang bangus until golden brown. Then igisa ang sibuyas, bawang, kamatis, at bagoong alamang, ibuhos ang coconut milk, timplahan ng paminta, lagyan ng siling haba at siling pula. Then ilagay ang piniritong bangus. Meron na tayong napakasarap na bangus, Bicol Express. Kung damage na ang buhok mo,
Ito yung hair mask na dapat ay ginagamit mo, napaka-epektibo nitong pang-ayos ng buhok. Dahil dito umayos ang buhok ng ate ko. Ang ginagawa po niya ay nagtutunaw siya sa mainit na tubig ng cornstarch at hinahaluan niya ito ng olive oil bago siya maligo, ay binababad niya muna ito sa kanyang buhok ng 5 minuto every other day ang kanyang paggamit. Ganito lang pala mga idol ang magandang idea sa pagtatanim ng kalamansi. Kung gusto natin na agad ito ay bubunga, ang kinakailangan pala natin gagawin mga idol ay magpapatubo muna tayo ng buto. At pagkatapos ay dudugtungan na natin ito ng udlot o yung sibol ng doon sa magulang na kalamansi na upang ito na yung ating papasaganain. Abay, ayos ang galing. Magkano yan, Lucy? 26. 26. Ay, pulong piso, babalik ko na lang. Sige. Amonay, Bakit, Lucy? di ba magaling ka sa English? Oh, bakit? Ano English ang puno? Puno? Oo. Wood. Tarantado ka ba? Kailan pa naging wood ang English ng puno? Di ba 3 yun? Ay, 3 pagka 3. Monay, matino ka na ba talaga? Abay, opo naman, Doc Lucy. Sa tagal ko ba naman dito sa mental, di pa ako maging matino. Matino ka na nga. Sige, ayusin ko yung mga reseta mo para may mainom kapag labas mo. Sige po. Doc Lucy, pwede ko ba yung tinapay mo? Sige, sa'yo na. Busog pa naman ako. Thank you po, ah. Alam mo ba na merong secret code ang iyong Facebook account? Kung hindi mo pa alam, ngayon malalaman mo na. At ang secret code na iyan, ayan ang makakapagligtas sa iyong Facebook account. Dahil kung ma-hack ang iyong Facebook account or hindi mo na ito ma-open, ma-open mo sa pamamagitan yan o marirecover mo sa pamamagitan ng iyong mga secret code. Hindi ka talaga makakasahod kay Facebook kahit ma-monetize ka pa kung wala ang mga ito at kung mali ang mga ito. Sayang naman kung ikaw ay ma-monetize. Itong mga babanggitin natin ngayon ay dapat alam ninyo dahil ito po ang requirements dito kay Facebook para makuha mo yung sasahurin mo dito kapag ikaw ay kumikita na para hindi ka magkaroon ng problema. Kaya po kung ikaw ay isang content creator na gusto sumahod dito balang araw, dapat ngayon pa lang na hindi ka pa monetize, dapat hinahanda mo na ito, dapat inaasikaso mo na ang mga ito kung wala ka pa para nang sa ganon ay nakaprepare na. Okay? Agawad! O ikaw, ano? Agawad, may reklamo po ako. Ano? Ang reklamo mo? Yung kapitbahay ko po kasi, lagi nagiinuman sa labas namin, ang iingay, hindi ako makatulog. Nagiinuman? Opo. Naimbita ka na ba dyan sa inuman na yan? Hindi pa, pero... O, yun naman pala eh! Alam ko na kung bakit ka naiinis. Inggitero kang mokong ka. Hindi ka naiimbita, siguro kasi masama ugali mo. Hindi ka marunong makisamang hayop ka. Kung ako sa'yo, ayusin mo ugali mo para maimbita... Kung ako nga sa kapitbahay, papatoy ka pa ng bote yung bahay mo eh! Kung puti na ang buhok mo pero ayaw mo gumamit ng pangkulay, heto ang simpleng solusyon. Kumuha ng conditioner at haluan ito ng itim na kape, dagdagan ng kaunting asukal, haluin ng maayos at ibabad sa buhok bago maligo. Sa madaling salita, makintab at maitim na buhok sa natural na paraan. Subukan nyo na walang chemical. Lucy, pabili nga isang kilong bigas. Wait lang, Pogi Sige, Lucy, sanay naman ako. Ha? Sanay ka maghintay? Hindi, sanay akong tawagin Pogi. Ang Pogi-Pogi mo! Kung ang ibang vlogger mga kalaot ay namibigay ng pera, pues, ako hindi.
Pero kung kaya ko kayong bigyan ng tips na naman at tulong, share ko na naman sa inyo kung paano mamusit. Heto yung nakahuli nung nakaraan mga idol. 3 lapo-lapo at saka 2 alimasag. Nakapaldo din to nung nakaraan. Kaya ngayon, dahil 4 na araw na, eto papandawin ko. Mahirap nga lang ito mga idol hilahin. Bukod sa maliit yung tali, malaki pa yung trap. Buti na nga lang mga idol ay naka-gloves tayo. Kasi kung hindi, talagang itong mga idol, nakakapula ng kamay. Mamumula yung kamay sa paghila. Kaya ito, dahil medyo mababaw lang ito mga idol, ito malapit na yung trap natin. Kaya lang mga idol, medyo humirap hilahin, parang sumabit. Pero dito na mga idol, dito na, nasa ibabaw na, may sumasabay pang worm. Okay, ito na mga idol, you know, sa wakas natanggal din. Okay, ayun mga idol, dahil nahuli. Di gaano kalakihan mga idol, pero pwede na ito pang ulam. Abutin ko na lang mga idol. Okay, yun ho, ang laki ng sipit ho. Totoo ba kapag wala kang lisensya, kahit ikaw ay nasa tamang linya at ikaw ang binangga, ay magiging kasalanan mo pa rin? Bago ko po sagutin mga idol, maaari niyo po ba akong suportahan? Kung hindi pa po kayo nakapollow, at pakishare ang post na ito para mas maraming makakalam, at pakicomment na rin po sa baba kung taga saan ka para alam ko kung saan na nakarating ang aking video. Basically po kasi, ang mindset ng karamihang driver, kapag po mayroon silang kabanggaan, ay agad po nilang tinitingnan kung may lisensya ang isang tao. At sinasabi po nila na kapag walang lisensya, ay walang karapatan magmaneho sa daan at sila ang may kasalanan. Ayon po sa Article 365 ng Revised Penal Code o yung Reckless Imprudence at ang RA 4136, yung Land Transportation and Traffic Code, hindi po sinasabing automatikong ang walang driver's license ang may kasalanan sa isang aksidente. Alam nyo ba mga idol, na pwede pala tayong makagawa ng kitchen cabinet na gawa lang sa mga tiles? Hindi yung magbubuhos pa tayo, hindi na. Kaya naman panoorin natin itong video mga idol hanggang dulo para matuto tayo. At kung magugustuhan natin, ay pwede natin itong gagayahin. Dahil napakaganda nito. O tingnan nyo nga mga idol kung anong ginagawa niya dito muna. Ang ginagawa muna pala dito mga idol ay itong parteng ilalim lang muna ang uunahin natin. O tingnan nyo. Tapos ay ito na. Ang susunod na dito mga idol. Ito mga idol, kaya ako sinasabi na gawa ito sa tiles dahil hindi na sila dito nagbubuhos. Kumbaga ay ididikit na lang at itututok na lang itong mga tiles. O tingnan nyo mga idol, di ba? O ayan o, di ba? O, tiles lang yan mga idol. O, ang kagandahan pa dito mga idol, dahil ito ay tiles, ang ilalim at ang ibabaw ay talagang napakalinis nito. At hindi na natin dito kakailanganin pa na pipinturahan pa natin o papalitadahan pa natin. Kung baga, pagkatapos nito ay tapos na. Ibig sabihin, malaki ang matitipid natin. Matibay din ito mga idol, tingnan nyo, di ba? Pinag-asawa itong tiles para nga naman kung sakali na medyo mabigat ang ating ipapatong ay hindi ito basta-basta bibigay. O, tingnan nyo mga idol. Aba, ay napakagandang idea nito mga idol, lalong-lalo na dun sa mga baguhan pa na hindi pa alam itong mga ganitong diskarte. O, tingnan niyo mga idol. Ang kagandahan pa dito, dahil ito nga ay tiles mga idol, ay talagang napakabilis gagawin. Kung bagay, hindi mo na kailangan pa dito magporma-porma pa, hindi na. Diretso-diretso na ito. O, tingnan mo, nilagyan na kaagad dito ng yung pinakalababo. O, ito mga idol,
Ilagyan niya ng ano dito, yung sa ilalim, nandun parte yung ng makinis na tiles para pagka halimbawa matapos na ito ay malinis na yung ilalim. Ito mga idol, ano man ito? Pangpakapit lang ito sa simento. Ano bang tawag nito? Kalimutan ko kung anong tawag nito. Hindi man ito mga idol pwedeng gawin na puro simento lang. Ito may ginagamit dito sa tiles. Kalimutan ko lang. O tingnan niyo mga idol ito, di ba? Napakagaling. Ang kagandahan pa dito mga idol ay talagang mabilis silang gumagawa dito. Hindi kagaya nung iba na pag pitik-pitik pa yan eh. Yung iba, pasuro sigarilyo pa ako kwento. Ay ito hindi, sila dire-diretso lang. Kaya naman itong ginagawa na ito ay umabot lang ito ng halos ay maghapon lang. Tapos na itong ganitong kalaking Attorney Engineer, ito ang tanong. Pwede bang ang taong pinatira mo sa lupa mo dahil sa awa, biglang maghabol ng pag-aari, maghati-hati, at magpatitulo sa ilalim ng pangalan nila dahil lang matagal silang nakatira doon? Diretsahan? Hindi. Ang pagtira sa lupa ay pahintulot, hindi pagmamay-ari. Ang tawag diyan ay tolerance. Kaya sila nakatira dahil pinayagan mo at hindi dahil may karapatan sila. At kahit 30 taon pa silang tumira, walang nabubuong ownership. Wala silang just title, wala ring adverse possession, dahil hindi masama ang loob mo noong pinatira mo sila. Ngayon nang mamatay na ang magulang nila na siyang pinayagan mo, biglang nag-aastang may-ari, gusto pang hatiin ng lupa, tapos patituluhan, hindi pwede. Mas malinaw pa sa sikat ng araw, hindi nila maipapatitle ang lupa mo dahil hindi sila heirs ng property, heirs. Sila ng pahintulot, hindi lupa. At ngayong gusto mo nang gamitin ang lupa, ayaw nang umalis, nagagalit pa sa iyo at minumura ka pa. Hindi lang iyan kawalang hiyaan, iyan ay illegal detainer. Ano ang gagawin mo? 1. Bigyan mo sila ng written demand to vacate. Ilagay ang petsa at pirma mo, ibigay sa kanila mismo o ipadala via registered mail. 2. Kapag tumanggi pa rin, kahit gaano sila katapang o kabastos, magsampa ka na ng kaso for unlawful detainer sa MTC. Dito mo ipapakita na tumira sila dahil sa awa mo, hindi dahil sa pagmamay-ari. 3. Pwede ka ring magpa-survey sa GC Land. Surveying para linawin ang boundaries, para wala silang may kakatuwirang dito kami matagal. 4. Kapag may pambabastos o pagmumura, pwede ka pang magsampa ng hiwalay na kaso for grave oral defamation.